Alright, kumusta mga kababayan, mga tropa natin, mga Pinoy na nasa abroad. Diba? Kumusta kayo dyan? Ingat kayo palagi. Then, itong video na to, ito yung pangalawang video ko na gusto kong i-share din sa inyo sa mga taong mahina ang loob. Diba? Nanghihinaan ng loob na pumunta ng ibang bansa kasi takot mag-English. Hindi marunong mag-English. Right? So, para sa akin, ang tip ko lang sa'yo, ikaw mismo na pinapanood mo to. Kung ikaw yung ganun na klaseng tao na takot mag-English o takot pumunta ng ibang bansa kasi baka i-correct or baka hindi makakuha ng trabaho kasi hindi marunong mag-English. Well, dito kasi sa US kasi maraming tao dito na hindi ganun kagaling mag-English. So tip ko sa'yo, huwag kang matakot na porket hindi ka marunong mag-English, ayaw mo na pumunta sa ibang bansa o dito sa US. Kung may chance na makapasok ka dito, or may chance ka na makapunta ka sa ibang bansa. Kasi hindi lahat ng mga tao, okay? Linawin ko na, lahat ng mga tao dito walang pakialam sa'yo kung hindi ka marunong mag-English. 'Di ba? Kasi ang mga tao dito, as long as na maintindihan lang nila, like yung basic na English lang, goods na yun sa kanila. Ngayon, pag hindi naman nila maintindihan yung sinasabi mo, pwede namang sinyasa na lang eh. 'Di ba? Hindi nila gagawin na pagtatawanan kasi hindi ka marunong mag-English. Hindi sila ganun. 'Di ba? Yung sa Pilipinas yan, yung mga ibang tao na nasa Pilipinas lang ang mahilig mag-correct. Na okay sana kung magaling sa okay sana kung in a good way. 'Di ba? Pero yung ibang tao diyan sa siyempre mga kababayan natin, yung ibang tao diyan pag yung accent mo hindi ganoon ka yung fluent na ganoon, pagtatawanan ka na nila, mga ganoon kaagad. So dito sa US wala. 'Di ba? O sa ibang bansa baka wala din kasi hindi naman lahat ng tao dito, mas lalo immigrants nga, yung mga hindi native 'di ba? Na dumadayo lang dito, hindi rin ganun ka galing mag-English. All right? Kasi na-experience ko 'yan nung nasa hotel pa ako nag-work sa housekeeping area. Then nag-apply ako ako doon yung kapartner ko, hindi talaga kung hindi ako marunong, kung gaano ako hindi ka galing mag-English, mas lalo siya. Pero alam bakit success pa rin yung trabaho namin? Simple lang kasi narespeto namin yung isa't isa. Then inintindi ko siya. Kung hindi ko masyado maintindihan, sinyasan kami. 'Di ba? So at least naging pa rin, may work pa rin. Then 'di ba, in a long run naman, after 1 year, 2 years, 3 years, malalaman mo na yung may mga matutunan ka ng mga ibang English hanggang masanay ka na magsalita. 'Di ba? So ako hindi pa ganoon ka-fluent kasi may accent naman talaga tayo, pero naiintindihan ko na agad. Pero ganoon din ako dati na halos pag may nag-English sa akin, kasi mas lalo yung mga native na kinakain nila yung salita. Tapos hindi ko maintindihan, ganun na, ganun agad. So, pero hindi ko talaga naintindihan. Pero ngayon, kahit papaano, naiintindihan ko na, marunong ka ng may mga ibang idiomatic expression na naintindihan ko na rin. Diba? So, para sa akin, huwag kang matakot. Tsaka huwag kang matakot kung gusto mo talagang pumunta dito sa US, kung may way naman, 'di ba? Kung may paraan naman na makapasok ka dito or sa ibang bansa, huwag kang matakot na hindi ka marunong mag-English kasi hindi yan yung dahilan o hindi yan yung hadlang. Hindi yan hadlang para sa pangarap mo, 'di ba? Basic lang yan. So lahat ng bagay na kaya mong pag-aralan. All right? So, yun lang, huwag kang matakot. Tsaka kaya mo yan basta pag nakapasok ka na, nakarating ka na sa ibang lugar, huwag ka lang tamad. Kasi yung iba, karamihan ng mga Pilipino dito, kahit ako na experience ko 2 jobs, 3 jobs pa after sa hotel, naghanap ako sa Uber, nag-overheats ako, halos sa LA, nalibot ko na yan sa LA kasi iniikot ko na yan para mag-deliver ng pagkain. Alright? So huwag ka lang matakot, diretso ka lang sa pangarap mo, goal mo lang. Kung may mga tanong ka rin sa akin, pwede mong i-comment sa baba. Then yeah, so, pwede kang mag-follow sa akin sa YouTube, then comment ka kung anong gusto mong itanong. Basta kaya ko lang sagutin. Kaya huwag kang matakot yung English mo hindi ganun ka-fluent or ganun. Kahit basic lang, okay na yun. Diba? Kahit yung English mo pa north pa south, goods na yan dito. Alright, so yun lang. Ingat.